ngayon, ito pag-usapan natin fake news. Kay anong Ito, ang Ang una-unang ide-debunk po namin ay itong sinabi ng mga DDS influencers or supporters na nagpadala daw ng eroplano si Baste Duterte sa Middle East para sunduin ang mga OFWs. At maraming DDS ang naniwala. Oo. Di ba? Kasi isipin mo bakit fake news yan? Baka joke yun, hindi yung fake news. Hindi, Fake news talagang talaga. Ang daming humingi pa nga daw ng tulong sa China. ang daming vlog na talagang kasi yung mga vlogger to parang puro grade 3 ang inabot eh. Ang tatali magpapaniwala, isipin mo sabi si Basti daw humingi ng tulong sa China para pagpadala ng eroplano doon sa Middle East para sundin yung mga kababayan nating naipit sa gulo. Kasi wala raw ginagawa yung gobyerno natin. Pero yung pinadalang eroplano, hindi Cathay Pacific, hindi China Airlines, Philippine Airlines. Galing China. Ayun nga, di ba? Kung galing sa China yun, hindi Philippine Airlines yung eroplanong pupunta ron. Di ba? Correct. So, doon pala makikita mo na fake news na kaagad yun. Kasi unang-una, si Baste, hindi yan trabaho ng mayor at pangalawa, hindi niya kayang gawin yan. Pangatlo, hindi rin pwede mangyari yan kasi yung airspace nga dyan sa Middle East, mahigpit, restricted. At kasi wala may po siyang gera. personality. Wala siyang personalidad na i-represent ng Pilipinas sa ibang bansa, sa mga host countries ng OFW para mag-repatriate ng mga OFWs. Maganda yung paliwanag, sir, ni OWA Administrator PY. Di ba? Hindi yan basta-basta lang magpapadala ka ng eroplano at sasakay ka. So siguro, ang understanding ng mga dealers, so sige, si Basti may eroplano, pinalipad niya agad ng Riyadh yan. O sige, sino gusto mong umuwi lahat? Sakay na. Kala ganun. Hindi ganun kasimple. May exit clearance ka, kinakailangan mo, visa, etc. Napakarami mong kailangan ayusin. Hindi basta-basta yan. Ano ginagawa ng gobyerno? Meron na po. In fact, 3 chartered flights. Yan ba, bago doon sa portion na yon. Alam mo kung bakit? Kasi napaniwala sila ng kanilang poon na madali, nung panahon ng pandemic, madali lang ginawa namin. No? Nag-charter kami ng eroplano from Manila to Davao. Ganun lang. Easy lang, di ba? Paano kuha mo yan? Makamukha na kami ni Sarah. Nahawa na ako. Karamihan pa ng mga dealers hindi pa nakapag-abroad. Karamihan ng mga dealers hindi nakapag-abroad. At hindi naging OFW, hindi nila alam na kailangan ng visa. Ayan, sa mga bansa na yan. i-debunk mo daw yan. Debunk mo yan. At Sindong, siya yan, may kahawig ka sa congressman. Si Joel Jua. Mukhang long lost twin brother. Siya, kamukha na talaga eh. Pareho na kami ng salamin, pareho na eh. Sino ba mas gwapo? Sino mas gwapo? Ayoko yun, syempre. Alat-ala mo? Kailangan pa mga memorize yan. Nahawa na sa akin to. Joe, ituloy mo yung Ibisito tayo. Joe, ituloy mo yung hindi madali. Sige, okay. Kasi uumpisahan mo dun sa kontrata ng mga OFW sa Correct. Tulad ng sinasabi nila Sara Duterte na napakadali magpadala, hindi po ganoon yon. Kasi maraming stakeholders dyan, marami kang kailangan kausapin. Una, yung bansa na tatanggap o paglalandingan mo, kailangan mo makausap yan. Kasi mamaya limited lang yung airspace para sa private flights lang yan. Baka walang commercial flights dyan, etc. Yung mga employers nila, kailangan mo pa alam. O pumayag ba yan? Yung mga OFW kasi may mga kontrata yan. Baka breach of contract yan. At ang tendency Hindi yan, na makabalik. Hindi na makabalik yan. Matanggalan ng trabaho. Pangatlo, interested ba yung mismong OFW? Kasi karamihan sa mga OFW na dyan sa Middle East, sabi nila, mas gusto namin dito. Protektado kami ng mga employers. So hindi basta-basta yung gusto ni Sara na i-repatriate lang, sige, mandatory. Lahat kayo, sinong ilang Pilipino dyan, 100, dalhin natin lahat yan sa Pilipinas pabalik. At Joey, kailangan na matandaan nila na hindi naman lahat ng OFWs gusto bumalik. Correct. Dahil gusto nilang pangalagaan ng kanilang mga trabaho. Correct. Ayaw nila mawalan ng trabaho. Kasi kapag umalis sila sa host country nila, pagbalik nila dito, ang posibilidad na hindi na sila makabalik, malaki. Saka makikita mo talaga yung video fake news eh. Sabi nila, eroplano na galing Dubai. Nasakay ang mga OFW natin, lumapag na sa Pilipinas. Lumapag na. Pero makikita yung video, paakyat yung mga tao sa eroplano. Di ba? Pero, tapos na yun. Establish na natin. Na-debug na natin ang fake news. Dito tayo sa totoo. Ang totoo po, ang nagre-repatriate ng mga OFWs ay ang OWA at ang DMW. Correct. Nagtutulungan ng OWA, DMW, DFA at Office of the President para maibalik yung mga distressed OFWs na gustong bumalik na sa Pilipinas.
ang katotohanan, nung Sabado, 442 po ang naibalik na OFWs at nung Sunday ay 343. May parating pa. Kasama ang kanilang mga, Oo. tawag dito, yung mga pamilya. Dependents nila, no? So yun po ang totoo. Nakapagpabalik na po tayo ng mga OFWs, pero dahil po yun sa gobyerno. At hindi po dahil kay Sara Baste. Duterte o kay Mayor Baste Duterte na binidabida ng mga DDS. Pero sa tingin mo, bakit marami mga naniwala doon? Katanga Ano, nga. mga bobo ba? 80-80 ba? Tan-GA ba? O mga abnormal? Mangmang. Dahil sila'y mangmang. Oh, di ba? Hindi kailangan kasi nilang suportahan yung claims nila na magaling si Sara Oo. at mahina si Marcos. At Ombudsman Rimulya. Ayan, ako. Yung remarks niya tungkol sa... Maraming nagulat dyan. Oo, maleta. No? Maraming nagulat dyan. Ano Oo. ba yung kwento dyan para malaman ng mga kababayan natin? Ibig sabihin, no, ito lang, no, nung nakaraan, kailan ba sinabi to? Monday Monday ata, ba? Monday, Tuesday. Monday, no? Na interview si Ombudsman Boying Rimulya ng media kung saan siniwalat niya. Dahil doon pala sa mga pictures na sinabmit ng 18 Marines, no, may mga picture pala doon, no, na kuha nung nakarampang administrasyon. Katulad ng pagbibigay ng maleta. At sinasabi pa, ang maleta na tumatanggap ay yung sa opisina ni former Speaker Velasco. Lord Alan Velasco. Lord Alan Velasco. Which is, kailan ba nag-speaker si Alan Velasco? Ano yan 2020? Yung last half nung Digong administration, di ba? Dahil 21. nagpalit sila ni Alan Peter Cayetano, no? So yung last half ng Digong administration, si Lord Alan Velasco. Velasco na ang speaker. 2020 to 2022. Oh, so yun ang napakalaking revelation at very material yun. Bakit? Kasi kapag nagsabit ka ng mga ebidensya, no, na hindi totoo or fake or hindi nangyari sa kasalukuy administrasyon, posibleng marami dun sa mga ebidensya mo, no, sa testimonya mo ay hindi rin totoo Oo. at hindi rin related sa panahon ni Pangulong Kaya ang Bongbong hirap Marcos. paniwalaan itong 18 Marites eh. Una, 'di ba, yung affidavit lang nila, yung joint affidavit nila, lahat sila pumirma doon sa iisang affidavit. Tapos pag in-interview sila ng NBI, ayaw nila mag-cooperate. Correct. Na isa-isa sila. Kasi ang sinasabi nga Sa na tingin mo bakit? Ayaw nila isa-isa. kasi mag-iba-iba sila sagot eh. Magkakalabasan. Oo. Kasi napapansin mo kapag in-interview sila ng media, kapag nahirapan silang sumagot, si Pasa. Baligod Pasa kay Baligod. ang sumasagot. Paano nalaman na abogado lahat ng detalye? Correct. Di ba? Mas alam Mas pa alam kaysa niya. doon sa Marines. Ibig sabihin, si Baligod ang susi sa script. Oo. At siya din naman yung umamin na nagkamali siya. Oo. 'Di ba? Assumption niya lang yung nasa affidavit. So, Kaya yung pahig na sila. Payag na. Update, oh. I-interrogate ng NBI yung 18 Marites na isa-isa basta kasama abogado. Kahapon ata nangyari na yun. Oh, basta kasama Alam mo abogado. bakit? Kasi may 3 araw silang rehearsal. Oo. Nakapag-rehearse sila. Nung Monday ata, unang punta lang sa NBI eh. Oo. Nag-decline sila lahat eh. Wala Alam mo, makita yung kahit NBI may eh. rehearsal sila dyan, alam mo, kahit may script sila kapag may rehearsal, kapag sinubject yan sa individual interrogation or interview ng NBI, lalabas at lalabas. yan. Bagay. May babalentong talaga. Lalabas dyan, may na babalentong. inconsistencies dyan. Okay. Kasi- Gusto ko lang ilang araw ko na gustong i-debunk to or i-kontrahin itong si Mike Defensor na nagkataong kabarangay ko to eh. Si Mike Defensor sinasabi, bakit ang mga 18 Marines ang ini-interview nyo? Ba't kailangan pa isa-isa? Di ba? Oo. Bakit hindi nyo imbitahin? Hindi daw imbitahin ng NBI. Yung mga pinangalanan ng 18 Correct. Marines. No? Ano, palagay nyo, tama yon? Di- Mali nun. Bakit? Bakit mali? Natural po, kapag meron nagko-complain, kahit sa NBI man o sa pulis yan, aalamin muna ng otoridad kung ano yung detalye ng iyong complaint. Oo, kung totoo ba. Tatanungin ka muna. Hindi yung naglabas ka sa media, nagpa-press con ka, nagpa-interview ka, Ipatawag. na hindi pa nga sinumpaan yung mga sinabi doon, eh ipapatawag agad ng NBI at or PNP or ng DOJ yung taong involved. Hindi ganon. Hindi ganon ang proseso. Kailangan muna alamin ng otoridad kung ano yung detalye ng iyong complaint. Alam mo si- At panunumpaan mo yung iyong mga sinasabi. Correct. Si Mike Defensor, abogado yan, di ba? Hindi. Hindi pa siya Pero may abogado. kasama siyang abogado that time, si Topacio. Kasi Oh. may nag-circulate yung video na yan eh. Correct. Parang ginigisa nila yung official ng NBI. Oh. Di ba? Ayaw nila pagsalitain. Kasi kung magsalita yung abogado, ipapaliwanag At sa sa kanila. kanila, ginajustify niya na dapat hindi interviewin isa-isa. Correct. Oh. Mali na naman yun, no? Abogado siya, alam niya yan. Oh. Etong nakakatawa sa mga taong to, no? Talagang intentionally minimislead nila yung tao.
Yan pa lang, sa proseso pa lang ng pag-imbestiga, alam mo na gusto lang nilang i-pursue yung kanilang narrative. Kaya ganyan sila magsasalita. No? Pero ang katotohanan yan, alam ng mga yan, matatalino yan eh. Alam nilang mali yung sinasabi nila. Gusto lang nila iiwas sa tamang direksyon yung investigasyon para mapunta agad sa mga inaakusahan nila. Correct. Pero magtataka ka ha, yung sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na panahon pa raw ni Digong etong mali-maleta na to, parang walang ano sa kanila. Then, Kumontra. walang reaksyon. Di ba? Parang walang kumontra. Kasi pwede din Kasi alam mo, kapag kumontra sila, kapag pinatulan nila yung issue na yan, nahaba at pwedeng mabulilyasin siguro sila. strategy nila, o sige, patayin na natin yung issue na Patayin yun. Huwag na tayo agad mag-react. Kasi totoo. Kasi si Rimulya, ombudsman yan. May sa intelligence report yan. naman. So nakakarating sa kanya yan. Tsaka top notch yan ng bar yan. And maraming kakilala yan dyan sa House of Representatives. Yung mga pictures na yan, ma-identify nila, makikilala nila. Kasi doon pa lang, sa pananahimik nila na yun, na sinabi ni Ombudsman Rimulya, parang guilty na kaagad. Kasi feeling ko, pre, ha, Diba? Ngayon ang tanong, Joe, Yam, ilang maleta kaya na pakinabangan nila nun? Ayun lang. marami. Ha? Bakit yung gawain nila nun, binibintang nila kay PBBM? Correct. Correct. Eh, hindi naman pala nangyari sa panahon ni PBBM. Nangyari naman pala sa panahon ni Digong, pero ba't binibintang kay PBBM? Remember, nangyari itong pagkakaroon ng press con tungkol sa 18 Marines bago mag-EDSA anniversary at during the time na nagkakaroon ng confirmation of charges sa Kay Digong. ICC. No? Kasi gusto talaga nila magkaroon ng smoking gun or gusto nila magkaroon ng dahilan para magalit ang taong bayan sa kasalukuyang Mag-class. administrasyon. Di ba? Kaya, Para magsindi, para oo, mag-extra. i-expect nila ganun, na magkaroon ng galit ang taong bayan, na yung galit na yun, enough para lumabas sa streets at kunin ang kapangyarihan kay Nakuha Pangulong naman nila Bongbong yung, Marcos. nagtagumpay naman sila doon, nagalit naman, sa kanila nga lang. Baliktad lang. Baliktad yan. Oo. Tingnan mo ha, nung nag-press ko sila na yun, grabe tawa ng taong bayan. Pinagtawanan lang Hindi sila. hindi man lang uminit yung usapin na yun, hindi man lang nag-viral. Paano naman na palerista? Pang-tanga, pang-bobo yung script. Pang-section 12. No? Horror. Sabi pa ng basurahan yung gumawa ng script at saka Kasi- director. Kasi isipin mo nung araw na naglalabas kayo ng press con, talagang ano ka, seryosong-seryoso ka at talagang sigurado ka sa mga sinasabi mo. Tikas Taas noo, yung si Baligod na yun, taas noo, totoo sinasabi mo. Kinabukasan, nagsusorry kasi may mali raw. Kapag hindi sila lulusot Diba? dyan, feeling ko, kasi hindi pinakita ni Rimulya kung alin yung litrato doon. Oo. Kasi kada administrasyon, halimbawa ikaw ang speaker, di ba? Oo. May ano ka dyan, may arte-arte ka sa kwarto mo, i-renovate mo yung kwarto mo eh. May mga sarili kang design eh. So yung litrato na yan, ito assumption ko lang ha, yung litrato na yan, nakita yan ng taga-HOR, kung sino man yung tao na yan, uy, that time, design to ng opisina ni Lord Malamang Velasco. janitor yan, janitor, kabisado. So hindi nila malulusutan. Oo. Correct. Kasi kung kay Romualdez opisina yan, iba yung disenyo din. Oo. May mga pictures, may mga photo op, doon sila nahuli. At saka minsan, yung mga speaker, iba-iba ng kwarto yan. Hindi yung kwarto ng speaker, yun, iba-iba sila ng kwarto. Correct. Saka, gusto ko lang banggitin, itong mga taga-NBI na to, mga veterano to, hindi mo mauto to. May mga utak po yan, karamihan po dyan, Abogado lahat. CPA lawyer. Hindi ba Lawyer. O kaya CPA. Hindi nyo mauto yung mga taong yan. Tapos ikaw ay dishonorably discharged Oo, lang. kayo mga dishonorably charged. No? Hindi nyo mauto yung mga taong yan. Kaya ayaw Kahit ano, di ba? Bagitin ko na rin, di ba? Para maging kumpleto itong pinag-usapan natin. Si Pampilo Lacson, sinabi niya yung math is bagsak eh. Math is not mathing eh, no? Sablay eh. Galing ni Lacson, no? Nakupit Oo, ka no? nako. Sabi mo, ilang taon? Kung naman, di mo, bago pa sabihin ni Lacson yun, editorial ko na yung math na yun eh. Oo naman, no? Kasi nag-viral tayo. Hindi kasi nag-viral sa akin. Oo. Si Marcoleta, abogado pa yan, di ba? Alam mo naman kasi si Marco sa Teo, kahit mali, papangalandakan niya tama para lang sa kala Duterte. Para sa naratibo nila. Oo. Tingnan mo naman yung anak ka ganina, di ba? Batang natin, hindi pa nagbabasa ng rules. Kung ano nangyari. Pinagtawanan ng taong bayan. Para sa sila magtatay na. Di ba? Paras palpak.